Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Bumapit ka, bumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. When I am weak, I say, God is my strength. When I am in need, I say, God is my provider. When I am broken, I say, God is my great healer. When I am in battle, I say, with God I will be the winner. God is the great I am. The way we see will ignite power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. When things seem impossible, God makes things possible. When things are out of hand, God says, I am in control. When we are alone, God says, I am the way. God is the great I am. The way we see will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that you feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. God is the great I am. The way we see will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece
complete as the masterpiece. God is great. God is great. God is great. God is the great I am. Good morning, Jesus. Good morning, and a Happy New Year. Happy New Year to all. Praise the Lord, hallelujah. Ay, salamat sa Diyos. Kasama po namin dito ang napakaraming mga masasaya at mga nakakiti nating mga manggagawa. Praise the Lord. Halos mapuno po ang bulwagan. Praise the Lord. So again, mga kapatid, salamat sa Diyos. Nagkasama-sama na muli tayo. Ito po ang first appearance namin sa... At we're very, very privileged. Lord, salamat po sa muling paggamit. At salamat po at ang iyong banal na salita ay aming muling pagsasalo-saluhan. Pero bago ang lahat, tayo ay manalangin muna. Tayo muna ay manalangin. Lord, ang iyong pong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa amin ay tunay nga po na hindi matatawaran. At paulit-ulit po namin sinasabi, yung iyong ginawa sa amin sa 2023 ay puspos ng walang kapantay na pagpapala. Kaya po maraming salamat po sa mga free gifts na natanggap namin sa 2023, sa paggamit mo sa amin, sa mga ministers na binigay mo sa amin, sa pamilya, spiritual family, sa aming family sa bahay. Maraming salamat po sa lahat ng provision, sa lahat ng pagpapagaling, sa lahat na Ama. Hindi namin kayang ilista, hindi magkakasya sa aming isipan ang mga bagay na yon. Pero tulad po ng dati, yun po ay nasasalitan din ng mga pagkakamali, ng mga bagay na nasabi namin, naisip namin, naging motibo namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Kaya nga po sa simula agad nitong oras na ito, ang iyong pagpapatawad ang aming hinihiling. Sapagkat ito po lamang ang alam din namin na maghihiwalay sa amin upang hindi lamang maunawaan, kundi may sa buhay ang iyong banal na kalooban. Maraming salamat po. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We have our memory verse for the week. Ano? Yes. It is taken from Psalms 107, verse 1. Sister, pakibasa nga. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Amen. Psalms 107, verse 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Praise the Lord, praise the Lord. So, before anything else, nako, sister, good news. Ito ang isang big event na dapat ay ating inaantayan, asam-asamin, ipagdarasal, sapagkat ang tagumpay nito ay para sa ating community, para sa lahat. At kung wala ang blessing ng Holy Spirit, ay talaga naman pong kakapusin. Pero ito nga, Lord, i-bless mo po ang aming mga napakahalagang gawain na ikaw din nagtalaga. A great announcement. Sa January 20, ito pong Saturday, na this coming Saturday is 10, 13, tapos 20, yun na po ang ating covenant meeting. So, mga ka-covenant natin, kayo po ay malugod din na anyayahan. Alam kong kaluguran din ninyo ang dumalo sapagkat ito po una nating pagtitipon-tipon. At para sa isang napakalaki pa ring objective natin. Ang venue po ay i-announce later. Natagpuan na po siya, kaya lamang atin pong i-confirm. So again, sa January 20, that is a Saturday, umaga po tayo mag-i-start para tayo makarami ng pag-uusapan at huwag ma-traffic.
So that is siguro at 8 yan, and then on kung saan ho tayo iabutin, kung saan tayo dalhin ng Holy Spirit. So hindi man ho siguro lalagpas yan sa tanghalian. At doon na rin ho tayo magtatanghalian, mga kapatid. Amen. And then further, of course, ang malaking bunga po nito ay yung reporting ng ating Community Executive Department. Naroon na po sa training, andun na po ang probably sa finance, and sa Office of the Treasurer, Office of the Secretary. Magaganda po ang mga report na ating marinig. Kasama na rin po doon yung magiging nomination natin. Yes, mga kapatid. Ito po yung new set of board directors, board of elders. Mag-election po tayo. Pero sa covenant meeting na yan, yun na po ang ating nomination. Yung nomination natin. So again, mga kapatid, yung pong mga ano natin, mga Diyos natin, atin pong i-activate kasi po dahil siguro sa mga naganap na mga lockdown at mahabang panahon na hindi tayo nagkakita-kita, meron po kasi mga inactive pa na more than 6 months na hindi po nakakapagbayad noong covenant Diyos na yon. So, i-update na po natin mga kapatid para po lahat ay kasama, lahat ay kabahagi ng malaking event na to. At sa Sunday po na ito, napakaganda siguro na dalhin na natin yung ating mga covenant Diyos na yon para nga po tayo mapabilang. Kasi dito pong privilege na ma-elect, mag-nominate at bumoto ay natatangi sa mga active nating members. So nawa po yung lahat ay makatugon sa panawagang ito. And then, yung ating election will be on the second Saturday of February. Ayun man po ay laging dito natin ginagawa sa center. Second week of February, most probably that is February 10. February 10, 2024. Yan, again, covenant meeting, January 20, and then election, February 10. Thank you, Lord. See you Kita-kits there. tayong lahat doon. Ano yung huli sinabi mo, sister? Kita-kits. Oo, okay. Alam ko na rin yan. Sili tayo ng mga Jeprox. Ah, Jeprox na senior. okay. So, kita-kits tayo, ha? Kita-kits tayo sa 2 big events na yan. Praise the Lord, praise the Lord. Punta na tayo po sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral actually will be in a form of a series. Kasi napakaganda po ng mga gifts sa atin ng ating Panginoon. At ito po ang isa sa mga direksyon ng Board of Elders na ang ating pong pag-aaral, at least siguro mga for the next 2 months, 3 months, ay tungkol po doon sa kaganapan ng ating salvation. Ang isa sa dapat nating ipagpasalamat, huwag nating kalilimutan kung minsan na-ignore natin ito o talaga lang by nature ay kung hindi paalala, hindi natin maunawaan ito. Kahapon po diniscuss yung napakaraming pagpapala, yung mga gifts natin na natanggap sa ating Panginoon. Maliit o malaki, yung daw ating panlasa, hindi lamang yung ating pagkain, pati yung ating digestive organ, at yung mga nagaganap sa atin na hindi natin namamalayan. Naku, ang simula po ng taong ito'y dapat pususin ng panalangin, puspusin ng panalangin ng pasasalamat. Thank you, Lord, yun po ay magaganap. Pero higit sa lahat, yung mga spiritual gift na binigay sa atin. For example, for today, ang ating pong, and for our part, ang aming pong napalagay na napakagandang privilege ay i-discuss sa atin ang tungkol doon sa gift of repentance. Yes, pati po yung repentance, this is gift from the Lord, exclusively from the Lord, and this is part of yung malaking programa niya, yung total reconciliation with Him. So, yung sa reconciliation, yung po ang simula nun yung letter R. Let us pray na magampanan natin. Ang pinagpipray po ay yung pong kabuuan ng reconciliation, RECION, ay isa po natin magiging topic every now and then. So for today, ang ating topic will be on reconciliation, the gift of reconciliation. At it will be taken from Sister Acts 17:30-31. Yes. Pakibasa naman. Sa Acts 17:30-31, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao
sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon, ang salita ng Diyos. Acts 17:30-31. Praise the Lord. Awit po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, maawa ka. Jesus, maawa ka. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Huwag mong ibaling ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan at patawarin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, mga kapatid, ito nga po tayo. Ang ating pag-aaral ay kalakip na rin ng pagpapasalamat sa gift of repentance na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa, actually, halos ay katulad ng iba natin mga pastors, ay tutukoy sa mga bagay na that will lead sa complete salvation. Meron pong stages ang salvation. By the way, ang ating pong pag-aaral ay hango sa mga ilang references nakita natin sa internet. But marami po dito yung ating mga napag-aralan na dito sa Compi. At yung po mga personal experience natin, naming dalawa. So ipag-pray po natin yung mga reflection and everything ay kaluguran ng ating Panginoon. As I was saying, merong stages ang ating salvation, yung ating kaligtasan. Una sa lahat, generally speaking, it is the justification. Yung justification, this is the finish and the complete work of Jesus Christ. And then it will be followed by continuing sanctification by the Holy Spirit. Ito yung ongoing work of the Holy Spirit. And then finally, ultimately, yung glorification, yung the final grace of God, our Father. So, salvation is the total action, love, by the Holy Trinity. This will be composed of justification by the work of Jesus Christ, yung sanctification, the continuing work of the Holy Spirit, and the glorification, that is the final grace of God the Father. Pagdating po naman doon sa justification, complete na ito, pero kahit po ito kompleto na, ito po tayo, patuloy na nagpapahugas ng ating mga paa sa ating Panginoon dahil yung pong paggawa natin ng kasalanan, alam nating hindi ito kalugod-lugod, ay napunta pa rin dyan. Kaya po itong gift of repentance, yun po ang ating ngayong lalagyan ng focus. Yung salvation nito is free gift. Yun lang ating pong response dito. Ang kita natin dapat ay yung big picture. Lagi po tayong may participation sapagkat kasalanan talaga lamang ang maghihiwalay sa lahat ng mga ito. So, pagdating naman sa repentance, meron din itong tatlong bahagi na kanyang malaala sa ating mga nagdaang pag-aaral. Ito yung tinatawag na conviction, confession, pagkatapos yung conversion. Ano ba yung conviction? Yung conviction, it will show us our sinful and God's holiness. Na-distinguish natin na tayo makasalanan, pagkatapos tatapatan man ng Diyos ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kabanalan. It reveals the great separation from God caused by our sins. Through biblical conviction will lead to confession. Yung confession naman is that we agree with God and acknowledge our sin and declares Christ as our personal supreme authority, master, and redeemer. It is an acknowledgement of our lostness, surrendering all to Jesus Christ, that will result naman sa ating conversion. Conversion is the change of mind issuing from the change of heart leading to
ay change life. Sapagkat ang sino naman po talagang makipag-ugnay kay Kristo ay talagang magiging bagong nilalang. Ang dati magiging wala na, bago na tayo. So, ito'y proseso. Ito'y proseso at ito ay tumatagal habang tayo ay may buhay. Ang nakakatuwa naman, ang Banal na Espiritu ay laging nariyan, laging nakaalalay, nagpapaalala, nagko-convict. Pagkaraan po noon, pupunta na nga tayo doon sa ating conversion as we confess all our sin. Ang isa lamang po na, yun nga ang sinabi natin kanina, though ang repentance is actually the first step to the acceptance of this salvation, ito ay para bang, ano bang matatawag natin sa gano'n, para bang forgotten? Ang repentance, yung gift of repentance, ito ba'y ignored? Hindi naman siguro. Baka nanineglect lang sa dami ng mga activities o ilang magandang doktrinang napapag-aralan. So ito nga po ang focus natin ngayon, yung doktrina ng salvation, which comes first yung ating repentance. Doon sa isang nakita ko natin na libro ni Dr. Harry Ironside, meron siya doong libro na ang title ay Except You Repent. Except You Repent. Ang kanyang reference ay doon sa Lucas 13 verse 3. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Kasi may nangyari po, ay nakalagay po doon sa verse 4 yun. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa kalaban ninyo higit sila makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So, except you repent, ang ini-stress po dito ni Jesus Christ ay, except you repent, you shall all likewise perish. Mapapahamak ang lahat. Sinabi pa ni Dr. Harry Ironside, fully convinced in my own mind, the doctrine of repentance is the missing note. Nawawala nga po sa atin in many otherwise orthodox and fundamentally sound circles today. Isinulat niya ito out of a full heart. So repentance, he says, is the missing note in many otherwise sound churches. This was written sometimes in 1937. Sadly, parang until now, ito yung kumbaga sa most neglected song, yung repentance. Doon po sa sinabi din ni Jesus Christ, isa din po itong reference natin, doon sa Matthew 4:12-13, at pagkatapos magja-jump po sa 17. Nang mabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Neptali. Sa 17, ito rin po ang kanyang mensahe. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So si Jesus mismo nagsasabing, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At tulad ng binasa ni Sister Cora sa Gawa 17:30-32, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Pinalagpas, mga kapatid, baka ito ang ibig sabihin ay sa oras na ito, hindi na palalagpasin ng Diyos ang hindi natin pagbibigay ng malaking ukol tingin tungkol po sa ating repentance, sa ating pagbabalik loob sa Kanya, para ang peace of God ay mapasa atin. So, maraming reason daw kung bakit nangyayari ito. Meron dalawa na overemphasize sa ating mga nabasa. Ang una daw ay, we live in a superficial age. Ano ba superficial age? Para bang hindi seryoso. Parang skin deep lang itong ating pamumuhay na ito, lalo sa spiritual aspect, lalo sa ibang simbahan. And any preaching of repentance is bound to cut through the superficiality. Magkakat ito doon sa, kumbaga sa ay siya ang buhay
na pamumuhay ng simbahan. This is one point in which both liberals and conservative share an unspoken agreement. No one wants to go to church and hear hard truth from the pulpit. Kumbaga sa whether we like it or not, generally speaking, ang gustong marinig ng mga tao ay yung, kumbaga sa blessing, blessing, blessing. Ano ang makukuha ko? Ano ang blessing na ibibigay sa akin ni Lord? At yung love, of course, pagkatapos ay marami pang iba. Pero pagdating doon sa hard teaching, yung hard truth, which include, ito nga yata ang number 1, tungkol sa magsisi kayo, repent, yun ang iniiwasan ng marami. So that's one reason. Another reason is the gospel of grace. Yung bang sinasabi na kapag once saved is always saved, kaya pag sinabi magre-repent, parang ito bumabangga doon sa the gospel of grace. Bakit kailangan pa? Saved na pala naman, grasya pala naman. Baka daw yan ay dumating doon sa puntos na ang iyong ginagawa ay kumbaga sa Jesus plus, yung sinasabi naman ni Pastor Fred. Para bagang hindi ka pa ba nagtitiwala na ang Diyos ay kailigtas na mula sa krus? Oo, kaya nga lamang nakakasala pa rin tayo. Yung once saved is always saved, may napag-aralan tayo noon, medyo matagal na yata, naalala ko lang ngayon. Para bang, sino ba yung tinutukoy ditong once saved? Sino ba yung basta kay ligtas na, ligtas ka na forever? Ang reflection yata doon ay, kung ikaw the one that it is being pinpointed on the one saved, if you are one saved, you will be aware of that sin will continuously separate you for that privilege gift by the Lord. If you are once saved, ikaw ay talagang ligtas na, makikita mo ang importansya na pangalagaan mo ang kabanalan na iyong katawan. If you are not once saved, then you will not know about this and you will not love to repent. Yun ang sinasabi po sa mga dahilan kung bakit ito ay nakakameron ng kaunting reason at hindi nabibigyan ng ukol o ng pansin. So, para daw ba itong paano ba yun? Yung grace of God ay hindi nawawala? No. Pagka napakinggan po natin, napag-aralan at naisa puso, ang true definition ng worldly repentance, yung biblical repentance, makikita po natin dito na talagang lalo nang na-enhance yung grace of God. At yun po ang kasama sa ating pag-aaralan today. So, as a matter of references, napakahalaga talaga itong topic na itong act of repenting. Sabi dun sa aming nakita, more than 55 times daw na paulit-ulit ang sinabi tungkol dun sa repentance at saka yung mga equivalent word or terms ng ibig sabihin ay magsisi. Yung turn away, yung sin no more, yun ang mga equivalent ng to repent. Ang mga propeta mismo, mula kay Isaias, kay Jeremias, kay Ezekiel, kay Hosea at kay Micah, ito ang lagi ng buod, ang simula, ang gitna at katapusan ng kanilang mga pangangaral. At si John the Baptist, of course, the forerunner of our Lord Jesus Christ, it is focused on this. Ang sa kanya'y repent, for the kingdom of heaven is near. Matthew 3, sa verse 2. Yung entire message of Jesus Christ can be summed up in this word, repent and believe that good news, sa Mark 1:15. When Jesus sent the 12 apostles out, they preached that people should repent, sa Mark 6:12. Our Lord also declared this, I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Luke 5:32. When Luke recorded his version of the Great Commission, he tells us that Jesus ordered that repentance and forgiveness of sins be preached in His name to all nations, beginning in Jerusalem, sa Luke 24:47. So, Matthew 28, pero sa Lucas, overemphasize yung repentance and forgiveness. Evidently, si Peter took this word seriously because on the day of Pentecost, he concluded his powerful sermon
by calling on his hearers to repent and be baptized for the forgiveness of your sins sa Acts 2:38. So napakahalaga ang topic na ito, ang subject na ito, at this is actually hindi man overemphasize. Lagi nang tama-tama lamang ang pagkasabi sa Bible at yung paulit-ulit na pagbibigay sa atin ng paalala ng Holy Spirit. So without going any further, ano ba ang mga definition hango sa mga words na ginamit sa Bible, sa Old and New Testament, nitong repentance? Sa Old Testament, dalawang Hebrew words help us understand repentance. Ang unang word ay yung sinasabi na nacham. N-A-C-H-A-M. Nacham. Which means to turn around or to change the mind. Yung second word is the word sub or sub. S-U-B. It is used over 600 times in the Old Testament and is translated by such word as turn, return to the old self, and then seek, restore, and so forth. Yun ang sub, at ang isa naman ay nacham. You see it very often in phrases like, to turn to the Lord with all your heart. Turn to the Lord with all your heart. Pagdating naman sa New Testament, there is one word we need to know. At alam natin, doon sa Greek word, ang ginamit nito ay metanoia, which literally means to change the mind. Metanoia. M-E-T-A-N-O-I-A. Repentance fundamentally means to change your mind about something. It has to do with the way you think about something. You have been thinking one way, but now you think the opposite way. That repentance, the changing of the mind. So thank you, Lord. Merong isa akong nakita. Naalala mo ba ang iyong atinali? Naalala ko po yung yung aking sister-in-law, yung panganay na kapatid ni Sister Cora. Yung change of mind, change of direction, change of life. Siya po ay isang change smoker. Atinali po ang tawag namin sa kanya. Siya po ay ating supporter. At nagtitake ng note. Pagkatapos ay, yun nga lang, siya po ay na-Lord na. Walang kukontra, na-Lord ng atinali. Praise the Lord. Ang kanya nga po ay change smoker. Hindi number of stick, kundi packs per day. And then, eto na, dumating yung puntos na Temple of the Holy Spirit, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay Temple ng Holy Spirit at dapat ito pangalagaan. Tapos nakita po niya yung bigat. Bakit? Ganun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Wala namang super din na ginawa ang isang pastor, pero dumi sa kanya at nakita niya na malaki pa lang kanyang nagawang kasalanan sa hindi pangangalaga sa katawan. Kaya nag-commit siya na hindi na siya magsisigarilyo. At amazingly, hindi yun, di ba, kuminsan tayo, bigyan niyo ako ng 20 days, parang Instant siya eh. instant po siya. Yun bang, Pagkasabi niya totally agad wala. the very day, nawala na. Kasi para bagang yung kanyang pagsisisi na, oo nga, hindi nga akin ito eh. Kasi nga, kumbaga sa kwento ng buhay naman ng pamilya, marami nagkameron ng sakit sa baga, parang ganon. Iintayin ko pang ganon. Tapos ito na nga po yung part ito nung tinatawag na true repentance, sapagat hindi na niya binalikan yung kanyang dating, ang sabi niya ay napakasamang bisyo. So, ito ang temple ng Holy Spirit. Sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba niyo alam na ito ang templo ng Holy Spirit at nananahan sa atin ang Espiritu Santo? Ito'y hindi na sa atin, kaya ito'y dapat natin pangalagaan. Ito'y dapat bigyan natin ng parangal sa ating Panginoon. Yun ang kanyang verse na sinasabi sa atin. So, ito po yun. Ang istoryang ito ay nagsasabi lamang that this is a decisive change in direction. You are going one way that way, pero pag ikay napuntan sa true repentance, lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, ay ikaw ay tatalikdan mo na. So, bago tayo magpatuloy, meron pa akong 2 verses na nakita tungkol dito sa ating repentance. Let us consider this. 2 verses.
Sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promises, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kasi may nagtanong kay Peter, ang tagal ni Lord, ang sabi, babalik na daw siya. Parang hindi siya mabagal. Ang sabi ni Peter ay ganito, hindi mabagal ang Panginoon, patient siya. Sapagkat ang gusto niya ay marami ang magbalik loob sa Kanya, sapagkat sa Kanyang pagdating, yung mga taong hindi siya kilala at hindi nagbalik loob sa Kanya without repentance, hindi makakasali. So, ang gusto ng Diyos ay repentance. At doon nga sa Gawa 17:30-32, patatlong beses na po nating naulit yan. Sa managdaang panahon ay pinalampas ng Diyos dahil ipagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ngunit ngayon, kung mga kapatid na mga nagdaang panahon talagang, kumbaga sanay, salitang tao, pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. This could be the day, this could be the time, this very moment. Kaya nga po, kahit tayo nag-aaral, from the bottom of your heart, say a prayer of forgiveness kung ano man po yung nagawa nating kasalanan. In-emphasize dito ng Diyos na He wants us to repent. He commands us to repent. He commands us with love. Inuutusan. Again, mga salita ng Diyos lagi na yung a command. It is a command with love. Hindi siya nagbibigay ng option. Sige, kung gusto mo, sa Pasko na uli, taka ka na uli mag-repent. Hindi ganon. Once narinig natin, ang sabi nga ng aming mga matatanda, gawin mo na yan. To some, the mention of repentance, they would have become very uncomfortable. Yun, uncomfortable. Lalo yung may tinatago, lalo yung kung gagawin niya ito, maraming pamilya ma-involved. Kasi ang repentance is not only by the word of mouth. It is supported by the action. Yung mawawala ang source of sin natin. Intellectuals like to discuss but hate to decide. Itong men of Athens would have welcomed Paul's theological presentation but they could not accept his demand for repentance that came too close for comfort. Yun nga sa Acts 17:22-31. Ang context niya na ando na siya sa Roma, nasa Athens siya. So, under house arrest, kaya siya nakakaikot, nakapag-preach, nakakasulat, nakakasalamuha ang mga Athenians. At sinabi niya tungkol pa rin doon sa unknown God, yung temple doon nag-iisa, and then the preaching of love. Pagkatapos, pag dumating ngayon sa repentance, hindi comfortable dito ang mga Athens. At least most of them because they are used to the way of life na talagang pangsamayaman. But our text is perfectly clear. If you want to go to heaven, you must repent of your sins. This is not only God's desire, it is also God's command. Hindi ito gusto lang ng Diyos, kundi ito talagang utos sa atin. As all good soldiers knew, when a command is given, you don't discuss it or debate it. Ang command ni Lord, ang kanyang demand, ang kanyang sinasabi, this is a subject for debate or what is your opinion? No, it is straightforward. Gawin nyo ito sapagkat ito ang nararapat, ito ang kalooban ko. Going straight sa military principle, pag hindi natin ginawa yan, mga kapatid, pagdating ng panahon, court martial tayo. Wala nang, at sa court martial, talagang mahirap na tayo doon magdepensa kasi ang history ng hindi natin pagsunod sa sinasabi ng Diyos ay nakarecord sa langit. So, let's go deeper to the study. Bagamat ang susunod ay, sabi nga natin ay series, ay pag-aaralan pa natin to the detail sa susunod po nating pagkikita. Puntahan natin ngayon ang mga uri ng sorrow kasi ang unang magiging reaction natin sa prompting of the Holy Spirit will be yung sorrow. When we are convicted, sorrow will be in us. Pagkatapos, saka pa yung repentance. So, two words. Yung godly sorrow, worldly sorrow. Godly sorrow and worldly sorrow. Dalawa nga naman po yan eh. Meron talagang hagulhol na, iyak na, pero hindi naman pala godly. Kaya wala ring epekto. And yung true repentance na ating pag-usapan. Sa 2 Corinthians 7:10,
Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong nakamundo ay magdadala sa kanila ng kamatayan. Godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. In order to be forgiven of sins, one must first repent. In order to repent, one must first have godly sorrow. Some people do not repent because they are not really sorry. But there is another kind of sorrow, the sorrow of the world, that does not lead to repentance, but just lead to death. Mga pagkukunwaring kalungkutan. If godly sorrow is necessary in order to repent and receive salvation, but there is another kind of sorrow that leads to death, yun ngayon ang atin didiscusin. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? So, yung godly sorrow, ang sabi dito ay paulit-ulit sa Bible, sinasabi dito ang mga sumusunod na emphasis. Sa Mark 1:15, Mark summarized Jesus' message as repent and believe in the gospel. Sa Luke, Jesus said, repentance and remission of sins should be taught to all nations. In the first gospel of Peter, repent and be baptized, every one of you, for the remission of sins. Acts 2 yun. God commands all men everywhere to repent. Acts 17-30. Sa Acts 8:22, Christians who sin must be taught to repent of their wickedness, at ultimately sa Revelations 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Again, mga kapatid, repentance is a change of mind. Another thing, true repentance must be motivated by sincere sorrow or remorse for sin. Proverbs 28:13, ang sabi po dito ay, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Ngunit, ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Yon ang isang emphasis sa atin tungkol dito. Sister Cora, yung pinakita mo sa akin na pag-aralan natin, siguro mas madali nating maunawaan din ito, makakatulong, kung mayroong mga sample tayo, no, na nakita natin. Ano ba yung worldly sorrow? Ano ba yung godly sorrow? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Para lalo nating maunawaan ito, godly sorrow at saka worldly sorrow, may mga example tayo dito sa Bible na ibibigay. Una, a person may cease a sinful practice without repenting. A person may admit an act was wrong without being sorry. But a person may be sorry yet still not forgiven because it is improper sorrow. So let us consider the difference between godly sorrow and worldly sorrow. So, ito yung mga halimbawa. Example ng godly sorrow requires true remorse, sincere acknowledgement of error, and determination not repeat the sin. We must grieve for the harm done to our relationship to God and other people. Truly, wishing we never had done it. So, i-consider natin itong example kay King David. Sa 2 Samuel 12:9-14, alam natin na itong kwentong-kwento nito. Yung isummarize natin, the prophet Nathan convicted David of adultery with Bathsheba and having her husband killed. David confessed that he had sinned, so God forgave him. But he would still suffer consequences. Alam natin yung consequences, namatay yung kanyang anak, di ba? The sword will never depart from his house. He would have opposition with his own family, and the child who had been conceived will die. So, this account does not describe his sorrow, but David described it in the book of Psalms. Sa awit 32:1-5, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nalinlang.
Nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So, David described this groaning, grief, and agony while he remained in sin. Forgiveness required that he acknowledge his sin, not hide it. He must confess it to the Lord without deceit. Yung sincere, yung kanya talagang paghingi ng tawad. Ito yung tinatawag nating godly sorrow. One must openly acknowledge his sin and truly grieve for the wrongs he has done, sincerely wishing he had never committed them. David suffered severe consequences in this life without rebelling against them. But what grieved him most was what his sin did to his relationship to God and his need for cleansing of the burden of guilt. So isa pang example natin yung as a nation. Alam natin din itong kwento na sa Nineveh. Matthew 12:41, Jesus said to the people of Nineveh, repented at the preaching of Jonah. Jonah 3:4-10, from the king down, the people believed the message from God, wore sackcloth and fasted. Then, yung pag-ano nila is sign of grief and cried to God. Everyone was required to turn from his evil way and from the violence in his hand. So the people sincerely grieved for their sins and determined to change their conduct. So nagrepent sila. Then they prayed to God for forgiveness. Godly sorrow led to repentance and to forgiveness. Another example pa rin yung sa 2 Chronicles 7:14. Basahin ko sa Tagalog. Ayan ang four nations. Yan, sa four kasama nation. tayo ang Pilipinas. Ano? Yes, ang kasalanan. Sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. So, yun ang as a nation. Another example is a prodigal son. Alam na alam din natin ang kwentong ito. Yun sa verse, sa Luke 15, verse 11-16, the son wasted his father's inheritance. When the money was gone, he ended up feeding hogs and would have eaten the hog slop. Doon naman sa verse 17-19, as a result, the son came to himself. He decided to go home and admit that he had sinned against heaven and against his father. And he offered to accept whatever consequences followed. He no longer deserved to be a son, but was willing to be demoted to a servant. So a person who has godly sorrow just wants to make his life right with God and with people whom he has wronged. There requires admitting his sin, pleading for forgiveness, changing his life, and accepting whatever consequences follows. Ang main concern niya ay ang mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. So ganito rin yung kay Peter sa Matthew 26:74-75. Sumagot si Pedro, "Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan." Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. So, ito yung mga halimbawa ng godly sorrow. Ngayon naman, puntahan natin yung example man ng worldly sorrow. Worldly sorrow is more concerned with
avoiding the consequences of the sin in his life than with changing the conduct or with correcting the relationship with God and those who have been wrong. So, consider natin itong ating example na ito, na kinuha natin yung example ni Cain. Sa Genesis 4, ito ang nangyari sa kanya. Sa verse 1 to 7. Abel's sacrifice pleased God, whereas Cain did not. Cain responded not with repentance, but with anger. God told Cain not to be angry, but to rule over the sin. So, ang kanya talaga, instead na siya ay humingi ng tawad, ay lalo pa siyang nagalit sa Diyos, di ba? So, contrast to this, the example of godly sorrow. When his worship was not accepted, he became angry. When rebuked for the anger, he killed Abel. When questioned about that, he lied to God. So, when he told he would be punished, he sought to avoid punishment. So, sa Genesis 4:13 to 14, napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinong makakakiti sa akin. At no point did Cain acknowledge sin or ask forgiveness. Instead of repenting, he just went deeper and deeper into sin. Parang nakamunoy na siya sa kasalanan. Ang pangalawang halimbawa ay ang kay King Saul sa 1 Samuel. At first Saul was humble but he changed. He sought to please the people rather than to please God. Sa 1 Samuel 13:13 to 14, instead of waiting for Samuel, Saul himself offered sacrifice to God. Samuel said he had disobeyed God's command, and as a result, his dynasty would not continue. So, ano ang ginawa niya? Parang siya ang ginawa niya yung parang ginawa ng aspari siya. Sa 1 Samuel 15:24, 25 to 30, Saul admitted he had sinned because he feared the people. So sa tao siya natakot, hindi sa Diyos. But he still wanted to be honored before the people. He was concerned not about God's forgiveness, but about what the people thought. So ultimately, namatay siya na hindi nagsisi sa kasalanan at pinalitan siya ni David. So God chose David to replace Saul. Another doon ang natitirang buhay ni Saul ay he struggled to defeat the consequence of his sin. Doon sa 16:23, Saul's jealousy led him to try to kill David, who played music to calm him. So sa 1 Chronicle 10:13, Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted a medium. Saul's attitude was back and forth, urong-sulong pa, pabago-bago. He admitted sin, vowed to do right, and grieved for his circumstances, but he immediately returned to sin. He was more concerned about pleasing the people and avoiding the consequences of his sin than he was about pleasing God and seeking God's forgiveness. So people today will doubtless say he was mentally ill, but God held him accountable and continued to bring consequences and punishment for his sin. So nakita natin ang pagkakaiba ng worldly sorrow and godly sorrow. So sa godly sorrow, nandoon na example ni David. Ito yung nang sabi sa kanya ng propeta, inagaw mo pa yung kaysa isang tupa ng iyong kapitbahay. Mula noon, siya ay lumuha na, nagwarat ng kanyang kingly robe, pagkatapos hindi kumain, something like that. Saka lamang naibsan noong bata ay namatay. Ibig sabihin ay yung parang mabigat na parusay na tanggap na niya. Ang sumunod na godly sorrow ay prodigal son. Prodigal son. Oo, totally. Prodigal son. Prodigal son siya, no? Punta sa ama, natanggap niya ang mga kaparusahan na dulot ng kanyang pagwawaldas ng pera at walang paggalang sa ama. At pagkatapos, lumuhod, nagpakababa ng loob, bumalik sa ama. At ahoy, kahit gawin yung alipin man lamang, no? Yes. Yung pala, as a nation, Nineveh ang good example. Yes. If my people ay
Magsisi. called by name, yon. Sa second Ayun, chronicle. humble themselves and pray. Yan. Ayun, heal the land, hindi lang heal the land, kundi ibabalik ang kasaganaan. So, napakarami pang mga example. Ay, napakarami. na Alam mo, yung susunod nating susunod siguro sa Martes, ang isang good example din ng godly sorrow, yung kay, yung matangkad, na tax collector, kay Zacchaeus. Kisa kaya. Nako, meron pa yung bukod sa sorry Lord, meron siyang restitution, reparation, yun ay part ng tunay ka nagsisisi. May tatanggalin ka sa iyo, nagbigay sa iyo ng kasalanan. Marami Pero pa bakit? Di ba ang mga maliliit daw mababait? Oo. Pagdating sa taga-kompi, So, nilalagyan ng sukat Di ba ang mali... Huwag na gano'n. I-reserve na natin yan sa next topic. Oo, taga-kompi yan. Tayo nakakaalam na kung bakit mabait. Ay, Ayan. may birthday, yun muna, batiin Ate mo muna, na. bago lang yun, may birthday. Ate ka muna ha, bago ka lang makalimutan. Alam ba ang reaction ng langit tungkol dito sa worldly and godly sorrow? Nakita ko lang kagabi, parang a little bit poetic doon sa Acts 56 verse 8. Yung palang godly sorrow, actually, alam na naman ng Diyos ang lahat nating kasalanan. Pero ito pala ay nakasulat sa aklat ng buhay. At doon sa English version na sabi, tinitipon sa botelya ng luha. Bottle of tears. Biro mo yung tinitipon. So, pag nakita-kita tayo doon, ito yung mga godly sorrow mo. Parang gano'n. Pero ang worldly sorrow, maximum is matutuyo sa mukha, papatak sa lupa. Hindi na makakarating sa langit yun. Ay, wala talaga. Rejected Wala nga forgiveness yun Yes. So yun, sige, puntahan na natin yung happy birthday to you ngayon. Yes. Yeah. My birthday. Ay, alam nyo, birthday din ng aking pinakamamahal na manugang. Nagkamali nga akong post nauna yung bati ko sa kanya Anniversary pala yun. Oo. So, ngayon, birthday niya. Ngayon palang birthday niya. Ayan, si Sister si Jonelyn. Asawa ni Bani. Kagimbal. Ayan, At si Sister Marina Fonseca. Taga-Bataan yan. Diba? Sister oo. Marina. Marina Fonseca. Taga-Bataan. Bataan Yeah. nga ba? Oo. Yan. At ang ating may anniversary. Bili. Wala. Ayan. Happy Aba? birthday lang pala. Okay. Okay. Take it away, Brother Bong. Brother Bong. Happy Happy birthday! birthday! Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. May invitation po sa anniversary. Saan niya, sister? Additional birthday. Si Brother Andrew Lapak. Andrew Lapak. Apo ng Ami Hernandez, mami. Ng San Pablo. San Pablo. Kalawang. Kalawang area. Oo. Ayun. Happy birthday. Oo. At ngayon naman, yung may anniversary ang Paniki. Paniki Tarlac. Ay, 33, 33rd years. anniversary. Kuya po. Kuya po, Celebrate. It's 27. 27th anniversary. Nangungumbida. Kailan yan? Sa linggo na pala. Oo, yung 20. Happy anniversary, Paniki, and Kuya Kuya po. Kompi, Paniki. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. And paalala ulit ha, mga kapatid, na Amen. Praise the Lord. Paalala ulit mga kapatid ha, sa January 20, yung pong ating covenant meeting,
the first covenant meeting for the year, napakahalaga, nandun dapat lahat ng mga covenant members. Ito po yung report naman ng ating church sa ating lahat tungkol sa mga kaganapang mahalaga pagdating po sa 2023. At ito rin po yung ating pagnonominate ng mga pwede nating ilagay upang mamahala po sa atin. January 20, ang venue po ay kinukonfirm lang pero meron po tayong na-identified. Let us start early. Dapat po sana mga 8 talagang on the go na tayo para po ang ating pong activity na yon ay totally magkameron ng magandang resulta. And then also, after that, of course, second Saturday of February, which is February 10, meron na po tayong election for the members of the board para po sa taong 2024-2025. Ayan naman. Okay. 2 years nga pala siya. 24 26. 2026, yes, opo. Nga pala covered ng ano na yon. At of course, ito yung dito gaganapin sa atin sa Confi Center dito sa Parañaque. So, again, mga kapatid, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, May new song tayo for the week. new song for the week. Yan o. Sige. Nabanggit po, meron na po tayong new song for the week. Dito po yung awitin ni Sister Auring de las Alas. At arranged by Arnold, Brother Arnold Wow. Pangilinan, Minister Arnold Pangilinan. To be sung by the Angels ni Sister Ori. the angels of Sister Oring from from Indescalo and Nasugbo. Let's welcome this new song. Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama, si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba, di dapat mag-alala. Si Jesus ang kasama, si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba, dapat mag-alala. Di iwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Di iwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Si Jesus ang pastor ng buhay, kay Jesus walang pagkukulang. Habang ang atin ay aapaw, sila'y di mawawala. Di iwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Di iwanan, di pababayaan, tayo ay kanyang sasamahan. Tayo ay kanyang sasamahan. Tayo ay kanyang sasamahan. Thank you, Lord. Napakagandang awitin. Related din sa ating pinag-aaralan kasi pagka pinag-aaralan nga ay tungkol dito sa kasalanan, lalo't ikaw ay mayroong matagal na kinikimkim sa iyo, kakabahan ka no? Ang sinasabi lang ni Lord,
Yung ginawa niya noon, ginagawa pa rin niya ngayon. While we still sinners, mahal pa rin tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan. Kaya lang, we must respond according to the will of God. So huwag matatakot mga kapatid. Kaya po pinangangaralan tayo, ayaw pang magkameron tayo ng panibagong turning point. Yun nga lamang, baka ito ay championship na, kaya puntahan natin yung ating repentance natin. So, mga kapatid, ano po, isa na lamang siguro magandang halimbawa noong mga pinag-aaralan natin na worldly repentance, worldly sorrow, leading to walang repentance, godly. Godly sorrow, may repentance ka. Naalala mo ba yung yung kwento doon sa 1 King 21 ba yun? May hari ang pangalan si Acab na natukso siya, gusto niyang gusto niyang kuhanin yung garden ng isang righteous man. Ang pangalan niya ito ni Sinabat. Ay kung ito daw ay pamana sa kanya, hindi siya pumayag. Hindi niya binigay kahit pag anong kalaking halaga ang ibayad sa kanya at palitan pa na mas malapad pang lupain. Alam mo, very immature talaga daw itong seeking Acab na ito. Yun, nagtantrum na. Hindi na makausap, hindi na kumain. Kaya iyak na kiiyak. So, ano ibig sabihin noon? Meron siyang sorrow. Meron siyang bagabag na wala makapigil sa kanya. Pero yun ay worldly sorrow. Kasi ang kanyang sorrowful act na yon, it's not because meron siyang kasalanan na nagawa sa Diyos at siya ay nagsisisi kung bakit niya nagawa. Ito yung kumbaga sana hindi niya nakuha yung kanyang gustong gawin. At nawala lamang yun, of course, yung deceitful act naman ng kanyang reyna, si Jezebel. Nang ginawa, ano nga ginawa doon? Nagplant ng mga false witnesses upang ipahamak si Nabat. Kaya nakuha niya yung lupa at ang mabilitaan, balikwas at tuwan-tuwa. Kahit at the expense of nung buhay nung walang kasalanan. So yun ang worldly sorrow na tinatawag natin. Yung godly sorrow, of course, ay alam natin na yun ay hindi maitatago sa Diyos. We cannot mock the Lord. Yung sasabihin mo na ikaw ay sorry na, pero at the back of your mind, ay ito, basta ako'y makabawi, ay gagawin ko to. Another example of this kind of sorrowful situation, yung unmerciful servant. Naalala mo ba yung unmerciful servant na yon? Matthew 18:21-35. Unmerciful servant. Bumalik ang may-ari, ang makapangyarihan, nagkameron ng auditing, nakita na itong si servant na ito, napakalaki ng utang, ipatawag, kung hindi makakabayad, ipakulong hanggang sa makabayad at sukdo lang ipapatay pa ang buhay. Nagmakaawa, naglumuhod, pagkatapos naantig ang damdamin noong hari, pinatawad. Hindi lamang pinatawad, kundi right off na, wala ka ng kasalanan. Wala nang utang. Wala nang utang. Tuwan-tuwa, pero within the day, may nakasalubong siyang ganun din ang sitwasyon, mababa naman ang utang, pero kabaliktaran ang ginawa. Yung ginawa sa kanya ng hari, hindi tumim sa kanya na yung grasya pa lang yon ay dapat ay mananatili sa kanya. Kung talagang ang iyong pagsisisi ay makatotohanan at makalangit. Kung sincere. So, hindi lamang nakita mo yung pagpapatawad sa financial na utang mo, dapat ay nasa sayo pa rin yung grasya na yon ng pagpapatawad. Hindi kaya yon balik sa hari. Napaka-unmerciful mo. Kaya balik, ipakulong na uli yan. So, yun ang mga worldly. So, again mga kapatid, ang isa po nating natutunan dito ay lahat tayo ay nagkamali. Every now and then. Kaya po, ang sabi nga doon sa unceasing prayer of repentance and forgiveness, hindi pwedeng sabihin natin na wala naman akong maalala ipagdadasal eh. Nako, napakarami. Yun nga ang lesson natin noong Sunday, sa Colossus. Ang isang message po doon, yung background doon sa Colossus, chapter 2. Ang ating pong si Paul, ay actually hindi siya nagtatag physically nung simba sa Colossus.
pero yung kanyang mga disipulo, protege, si Epapras. So sa kanya, from a distance, daman niya yung kalagayan. Kaya ang kanyang participation doon ay ministry of prayer. Ang kanyang pananalangin ay walang katapusan. Gusto niyang manatili yung katapatan at pag-grow ng mga noon. Kabagay din yan, yung ating panalangin sa ating pasasalamat, yung thanksgiving natin, yung kahapon. Walang katapos ng pasasalamat ito. Kung maaari nga, every now and then, Lord, salamat po. Ito ang tricycle, nakasakay agad kami. Salamat po, Lord, at walang katraffic-traffic. Salamat po, Lord, at yung mga yung mga divine delay. Salamat. Sabi nga kahapon ni Pastor Alex, salamat po, Lord, sa masarap at masustansyang pagkain ito. Salamat po sa masarap na panlasa, sa panunaw, and everything. At ito naman, tungkol naman sa panalangin, tungkol sa pagsisisi, napakarami nating dapat ding ipanalangin kaagad. Ang sekreto dito yung kaagad eh. Halimbawa, nakabigla ka sa salita mo sa iyong asawa. Unang sa lahat, ay sorry. Parang ganon. Lord, sorry po. Huwag patatagalin. Kasi ang kasalanan, according to my experience, at sabi din ng iba, ang kasalanan pag pinatulan mo, hindi ka tatantanan yan. Yan ibarka-barkada. Barka-barkada yan. Yan ay halimbawa, unang kasalanan. Si David halimbawa, unang kasalanan, idleness. Ang daming gagawin. Yun. Nagpahinga. Nakapahinga-hinga lang niya. Ayun, nakita niya yung tukso, pinatulan niya, pero hindi hanggang doon lamang sa act of adultery. Naging murderer pa siya. Oo. Dahil doon, pinatawag, nagkasala, pagkatapos para makaiwas, iba't ibang pamamaraan. Yung asawa, definitely ay siya nagpapatay. Dala niyan sa front at tayo sundin yung aking utos na maglasing. Hanggang sa puros kasalanan. Magaling at may propeta. Yun ang sinasabi natin ng Diyos na hindi ka naman tatantanan kung ikaw ay Kanya. Ipaalala sa iyo ng propeta, gayon ay ng Holy Spirit, o marahil ay sa mga pagtuturong ating inaatinan, mga naririnig, palaala na, ay ako pala yun ang aking kasalanan. Kaya nang paalala ng propeta, doon nagsisi siya. So, yun po mga kapatid, ang ating matututunan sa araw na ito. Ang kasalanan ay talagang ihihiwalay tayo sa ating Panginoon. At kung ang Diyos naman ay nariyan palagi, kaya nga itong templong ito ng Diyos ay narito kabuuan ng katotohanan na hindi niya tayo iwan, hindi tayo pababayaan. So, godly sorrow and repentance are not the same thing, but godly sorrow leads to repentance. Again, godly sorrow and repentance are not the same thing. Magkaiba po ito. Yung ikay magdadalamhati, ikaw ay mahihinagpis, it should not stop from there. Ito po ay must lead to repentance. Both are necessary to salvation. No one will be saved simply because he is sorry. He does not decide to repent. And no one who changes conduct will be saved unless he is truly sorry for what he did. Praise the Lord. So, paano ba yun? Ano ba nga ibang pamaraan ng pag-repent, pagbabalik sa peace with God? Kung tayo po ay hindi pa nabibinyagan, yung forgiveness of the Lord is by the baptism, acceptance of the Lord and by baptism. Pero kung po tayo narito na, hearing children of God, this is done by confession in prayer and apology to people wrong. So, si Lord, lahat ng kasalanan, sabi ni David, sa Diyos natin ginawa, so sorry po Lord, from the heart, from the mind. Pero just the same, yung taong pinagkasalanan mo, sorry my wife, kung doon ka nagkasala. So again, mga kapatid, ito yung change of conduct, you must quit practicing that sin na yung pinagsisisihan and make restitution, make reparation. Tayo ba'y naranasan na ba natin ito, mga kapatid? Again, in parting, two words again, two texts sa Bible ang pwede nating pag-iuwi at pagnilay-nilayan. Matthew 5:3. Ito po yung a different version. Ang sabi doon ay Matthew 5:3. Mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. At doon sa John 1:9, salamat Diyos sa mga salita mong ito. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan,
Mausahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilisin tayo sa lahat ng mga kasalating nagawa sapagkat siya ay matuwid. If we confess our sins to God, He will forgive us, including all the sins na hindi natin nasabi sapagkat siya ay faithful, He is tapat, and He loves us that much. Praise the Lord. Let us sing for another song, A Creation of New Heart in Us, kasi dito lahat nagbumula. Sister Sally? Create in me a a pure heart, O God, and renew our spirit within me. Create in me A pure heart, O God, and renew our spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord. Oh, take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Holy, holy, holy is the Lord who was and is to come. Holy, holy is the Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. amen. Second Timothy 2:2